Maintindihan po natin itong isinasagawang database po, no? Ano po ang konsepto nito? Well, ang database actually, Ms. Mencho, kasi bago pa lang ang National Commission of Senior Citizens, and we realize wala pong database tayong nakukuha immediately. Nung pumunta tayo sa PSA, ang alam natin may numero pero walang mga pangalan. Okay. So, having known na walang pangalan, nakikita natin na ang pamamaraan is to go through the LGU or go direct to the senior citizens. Ang mga senior citizens ay marunong na rin gumamit ng cellphone, at kung ang mga cellphone nila ay medyo modern, pwede nang doon na mismo sa cellphone makapagrehistro. Okay. Kaya yun po yung online registration ang proseso is yung senior citizen will connect directly with the commission. When that happens, magkakaroon tayo ng data generated na manggagaling mismo sa senior citizens. Okay. Now, kung may mga senior citizens na hindi gaanong marunong mag-encode doon sa cellphone nila, pwede namang tawagin natin ang tulong ng mga anak at apo. May mga kapitbahay pa nga na pwedeng tumulong. So we are actually benefiting out from it. This is modern technology and answering the call of government that our decision should be data generated, should be database. Okay, so paano po pag-verify? Paano po pag-verify, sir, na tama yung information na binibigay po sa inyo ng mga senior citizens at totoo yung impormasyon na binibigay nila online? Yung reply actually nila is based on candor and truth. Eventually, when the transfer of functions, kasi sa ngayon, Ms. Mencho, ang trabaho ng DSWD ay nandyan pa. Hanggang yung distribution ng social pension, yung centenarian ay nasa DSWD pa, we are still awaiting the transfer. Okay. When the time comes na may transfer na yung trabaho, hindi na po mahirap dahil may online registration na tayo, and we will be able to validate, verify, and authenticate the responses in the online registration ng ating mga seniors. Okay, so sa ngayon, ano po ang pagkakaiba ng pagpaparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong grupo, sir? Well, we are actually considering the registration of the senior sa Office ng Senior Citizens Affairs as secondary data. We would like to say na ang national government may have a better perspective if the national government will have the primary data. In fact, hindi lahat ng mga field, kung pinakita nyo po yung online registration form, Ms. Mencho, may mga fields doon na wala sa OSCA. For instance, nagtatanong tayo sa OSCA kung nilagay ba nila yung skill set. I think maraming mga OSCA na hindi sinali yung ano ang abilidad ng senior citizens. Ngayong panahon na ito, na-realize namin na mahalaga ito dahil may mga senior citizens na tumutulong pa sa enterprise development, sa development ng mga barangays at mga munisipyo. And so, making use of the ability, the skill sets, the experiences of the senior citizens would be one advantage ng online registry, lalo na kung ma-organize natin ang barangay at bayan-bayan ng mga senior citizens na tutulong sa ating bansa. Alright. So, skill set is one, health profile is the other. So, there are many data that we would hope we would be able to create programs so that kung kompleto yung programs natin, makakatulong tayo sa ating bansa. Ano yung proseso? So pwede nga po online sa ncsc.gov.ph. Pero paano po kung walang access sa online? Saan pwedeng magparehistro? Okay. We have mentioned na kaya pong magrehistro maski gamit lang ang cellphone. At magpatulong tayo sa ating mga anak at apo kung hindi tayo marunong, o mga kapitbahay o OSCA or FISCAP
Pero kung wala talagang online, then yung nasa link ng ncsc.gov.ph, pwede naman nating iprinta at susulatan at doon i-encode natin. So marami pong mga local governments dahil tinulungan din tayo ng DILG, Miss Mencho. Maraming local governments na nag-imprinta ng data form at yung mga data form na nakuha nila, sila na nga mismo ang nag-encode. Yung iba na ayaw mag-encode or walang kakayahan mag-encode, binibigay din nila ito through channel at tinatanggap natin ito. Of course, Okay. we would like to really encourage all local governments na encode nila dahil yung papel na mahawakan nila will also be their record, which should also be kept dahil very confidential po ang mga data na nasa data form. Okay, so once po na na-encode na yun lahat or na-submit na nila online, paano po malalaman ng isang senior citizen na talagang pumasok, registered na sila dun sa database? May registry number po ang senior citizen na nagre-rehistro at may access code din. So, if they take note, isulat lang nila or i-memorize nila yung RRN, yung registry number at saka yung passcode, then pwede nilang tingnan uli kung talagang narehistro ba sila. Or if not, ang isang alternative, Ms. Mencho, is isulat nila ang pangalan nila at ang kanilang birth date. Okay. At malalaman din nila kung talagang narehistro ba sila. Okay, pero para sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, paano po ang dapat gawin? Well, Ms. Mencho, pagka ganon, we would like to receive a letter or a note galing sa kanila kasi hindi madaling i-change yan. Kailangan talaga ng authority ng may-ari kung kailangan na i-change. And that is why once na ipasok na nila, kaya dapat before ipasok, kailangan klaro yung isusulat nila. At once na ipasok na nila, hindi na po madaling i-change. Lalong-lalo na yung mga substantial na data tulad Okay. ng pangalan So, saan at po- date of birth. Saan po nila ipapadala po itong sulat na sinasabi niyo po na kailangan na parang letter of request? Pwede pong sa link natin Okay. sa ncsc.gov.ph or pwede rin sa ating email ph.ncsc@gmail.com. Alright. Maraming salamat, National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano.